Kung iniisip mo na nawala na sa mundo ang lahat ng kahangahangang nilalang, mag-isip ka muna ng isa pang beses dahil madalas ay may inihahandang sorpresa ang ebolusyon. Alam natin lahat na matagal nang naglaho ang mga dinosaur at mammoth, pero ang ilan sa kanilang malalayong kamag-anak ay nandito pa rin sa ating panahon. Hindi man sila kasing dambuhala o kasing lupit ng mga naunang bersyon, patuloy pa rin nilang dinadala ang pamana ng kanilang mga ninuno. Ngayon, sasamahan mo akong maglakbay sa nakaraan habang iniuugnay natin ang kasalukuyan at ang lumipas para tuklasin ang mga pinakamalapit na kamag-anak ng ilang mga hayop na matagal nang nawala sa mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 20, Thylacynus cynocephalus. Ang tinatawag na thylacine o mas kilala bilang Tasmanian tiger ay isang kakaibang marsupyal na kahawig ng malaking aso, pero may pouch. Dati ay laganap ito sa Australia, Tasmania at New Guinea, pero ang huling naitalang thylacine ay namatay noong 1936 habang nakakulong. Sa kabila ng pangalan at itsura nito, hindi ito totoong tigre kundi isang marsupyal na may kakaibang katangian, katulad ng pouch at buntot na parang sa kanggaro. Ang pinakamalapit na kaanak nito ay ang Tasmanian devil, isa ring marsupyal na kilala sa malakas nitong bunganga at nakabibinging hiyaw. Mas maliit man ito at wala ang mga guhit na nagbigay ng bansag na tiger sa thylacine, pareho silang may magkahawig na bungo at panga at parehong mabagsik na kumakain ng karne. Dahil dito, maituturing na ipinagpatuloy ng Tasmanian devil ang lahi ng mga kakaibang marsupyal na ito. Number 19, Smilodon fatalis. Kung may hayop na tunay na sumisimbolo sa mabagsik na kagandahan ng sinaunang panahon, walang iba kundi ang saber-toothed tiger. Dati itong gumagala sa Hilaga at Timog Amerika hanggang sa mawala mga 10,000 years na ang nakalipas. Mas malaki ito kaysa sa karaniwang malalaking pusa ngayon kung saan ang mga lalaki ay tumitimbang ng halos 280 kilo. Ang Smilodon fatalis ay may mahahabang pangitaas na pangil na parang punyal at dito nga nanggaling ang pangalan nitong saber-tooth. Pinaniniwalaan na umaatake ito sa pamamagitan ng biglaang pag-ambush gamit ang lakas ng katawan at mga pangil para agad mapatay ang biktima. Ngayon, ang pinakamalapit na kaanak nito ay ang African lion. Hindi man kasing haba ang kanilang mga pangil, kilala pa rin sila bilang ilan sa pinakamabisang mga ngaso sa kalikasan, gamit ang bilis at taktika sa halip na purong lakas. Number 18, Mammuthus primigenius. Isa sa mga simbolo ng Ice Age ang woolly mammoth, isang dambuhalang nilalang na tuluyang naglaho mga 4,000 years na ang nakalipas. Noon, malawak silang gumagala sa Hilagang Amerika, Europa at Asia. Umaabot sila hanggang 11 feet ang taas at tumitimbang ng halos 6 na tonelada, kaya't talaga namang kahanga-hanga ang presensya nila. Ang kanilang mahahaba, kurbadong pangil na umaabot ng hanggang 16 feet at ang makapal nilang balahibo ang nagbigay sa kanila ng kakaibang anyo. Pero ang mas nakakagulat ay ang katotohanang halos 99.4% ng DNA nila ay kapareho ng sa Asian elephant. Mas maliit man ang Asian elephant, wala man itong makapal na balahibo o mahahabang pangil, dala pa rin nito ang ilang katangian ng kanilang ninuno tulad ng istruktura ng kanilang mga ngipin at ang hilig nila sa kaparehong tirahan gaya ng mga damuhan. Number 17, Rufus cucullatus. Ang dodo bird ay minsang namuhay lamang sa isla ng Mauritius. Isa itong malaking ibon na may taas na halos 1 metro, matipunong katawan at malaking tuka. Sa kasamaang palad dahil hindi ito marunong lumipad at likas na mapagkakatiwalaan, naging madali silang biktima ng mga mangangaso. At noong ika-17 siglo, tuluyan na silang nawala. Nakakagulat man, ang pinakamalapit na kaanak ng dodo ay hindi ibang higanteng ibon kundi ang Nicobar pigeon. At ito ay ang simpleng kalapati na marunong lumipad na pinakamalapit na buhay na kamag-anak ng dodo. Bagamat malayo ang itsura dahil maliit, payat at kayang lumipad ang Nicobar pigeon, pinatunayan ng genetic analysis na magkadugo sila. Mayroon pa silang magkahawig na hugis ng ulo at istruktura ng buto sa pakpak na nagpapatunay ng kanilang koneksyon. Number 16, Equus quagga. Ang quagga ay isang natatanging hayop na dating gumagala sa mga damuhan ng South Africa. Para itong kakaibang halo ng kabayo at zebra, ang harapan nito ay may klasikong itim at puting guhit ng zebra, samantalang ang hulihan ay kayumanggi at kahawig ng kabayo.
Ang huling naitalang quagga ay namatay sa Amsterdam Zoo noong 1883. Ngayon, itinuturing na pinakamalapit nitong kaanak ang plains zebra. Hindi tulad ng quagga, ang plains zebra ay may guhit sa buong katawan. Ngunit ayon sa mga pag-aaral sa DNA, natuklasan na ang quagga ay hindi hiwalay na species, kundi isang subspecies lamang ng plains zebra. Dahil dito, malinaw ang kanilang direktang ugnayan at pinagmulan. Number 15, Megatherium americanum. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang giant ground sloth ay napakalaki na umaabot ng 20 feet ang haba at tumitimbang ng ilang tonelada. Pero hindi tulad ng kanilang maliliit na kaanak ngayon na nakabitin sa mga puno, ang mga sinaunang ito ay naglalakad sa lupa. Namuhay sila sa South America noong panahon ng Pleistocene at kilala dahil sa kanilang mahahabang talon. Bagamat mukhang mabagsik, sila ay herbivore o pawang mga halaman at dahon lamang ang kinakain. Ang kanilang mga modernong kamag-anak, ang two-toed at three-toed sloths, ay napakaliit kumpara sa kanila at karaniwang kasing laki lang ng isang aso. Namumuhay sila sa mga puno, mabagal gumalaw, at halos buong araw ay natutulog. Gayunpaman, pareho silang may magkahawig ng ngipin at diet na nakalaan para sa pagkain ng mga halaman. Sa madaling salita, kahit wala na ang mga higanting sloth na ito, dala pa rin ng kanilang mga maliit na kaanak ang bakas ng kanilang sinaunang pinagmulan. Number 14, Ectopistes migratorius. Noong araw, ang passenger pigeon ang isa sa pinakamaraming ibon sa buong North America. Tinatayang nasa bilyon-bilyon ang kanilang populasyon at kilala sila sa mahahabang buntot at mabilis na paglipad. Ngunit dahil sa walang tigil na panghuhuli at pagkasira ng kanilang tirahan, tuluyan silang naubos. Ang huli nilang kinatawan, na pinangalanang Martha, ay namatay sa pagkabihag noong 1914. Ngayon, ang pinakamalapit na kaanak nila ay ang mga karaniwang pigeons at doves. Kahit wala ang natatanging bilis at kakaibang pakikipagtulungan na taglay ng passenger pigeon, makikita pa rin sa kanilang katawan at gawi sa pagkain ang pagkakahawig. Para silang mga mumunting alaala ng isang nilalang na minsang naghari sa kalangitan ng North America. Number 13, Coelodonta antiquus. Ang woolly rhinoceros ay isang dambuhalang hayop na may makapal at mahaba-habang balahibo na perpektong panlaban sa matinding lamig ng Ice Age. Mayroon silang dalawang sungay kung saan ang nasa unahan ay umaabot ng hanggang 1 metro ang haba. Noon malawak silang gumagala sa kapatagan ng Europa at Hilagang Asya, ngunit naglaho mga 10,000 years na ang nakalipas marahil dahil sa pagbabago ng klima at labis na pangangaso. Ang pinakamalapit na kaanak nito ay ang Indian rhinoceros. Isa rin itong malaking species na may sungay, bagamat wala itong balahibong nagbigay ng pangalan sa woolly rhino. Sa kabila ng kaibahan sa itsura at tirahan, parehong malakas at mabibigat ang kanilang pangangatawan, patunay ng kanilang iisang pinagmulan at ng kamanghamanghang pagkakaiba-iba ng pamilya ng mga rhinoceros. Number 12, Megaloceros giganteus. Sa kabila ng pangalan nitong Irish elk, hindi ito totoong elk kundi isang uri ng usa. Kilala ito sa napakalaking sungay na maaaring umabot ng 3.6 meters ang lapad na para kang may dalang puno sa ulo. Namuhay sila sa mga damuhan ng Eurasia at naabot ang rurok ng kanilang populasyon noong huling bahagi ng Ice Age, mga 7,000 years na ang nakalipas. Kalaunan, tuluyan silang naubos, posibleng dahil sa pagbabago ng kapaligiran at panghuhuli ng tao. Ngayon, ang pinakamalapit na kaanak nila ay ang red deer. Mas maliit ito at mas simple ang sungay kumpara sa Irish elk. Pero kapansin-pansin ang pagkakahawig nila sa katawan at sa pagiging herbivore na mahilig sa damuhan. Sa ganitong paraan, patuloy na nabubuhay ang pamana ng Irish elk sa pamamagitan ng kanilang mas maliit na kaanak. Number 11, Dinornis. Ang moa ay isang higanting ibon na mula sa New Zealand na hindi rin marunong lumipad. Ang ilan sa kanilang species ay umaabot ng hanggang 3.6 meters ang taas, halos kasing laki ng isang maliit na puno. Subalit mga 600 years na ang nakalipas, tuluyan silang naglaho, pangunahin dahil sa matinding pangangaso ng mga sinaunang Maori. Nakakagulat man, ang pinakamalapit na kaanak ng higanting ito ay ang maliit na kiwi bird, na kapwa ring matatagpuan sa New Zealand. Ang kiwi ay kasing laki lang ng manok, kilala sa mahabang tuka at bilugang katawan, at tulad ng moa, hindi rin ito marunong lumipad. Magkaiba man sila sa laki at pamumuhay,
Ang kanilang pisikal na katangian at genetic relationship ay nagpapatunay na mula sila sa parehong sinaunang linya ng mga ibon, isang malinaw na halimbawa ng lawak ng pagkakaiba-iba sa kalikasan. Number 10. Pinguinus impenis. Ang Great Auk na tinaguri ang orihinal na penguin ay isang malaking ibon na hindi marunong lumipad at dating naninirahan sa North Atlantic mula North America hanggang Europa at Arctic. Napakahusay nitong lumangoy at nabuhay sa dagat gamit ang webbed feet at makinis na katawan. Subalit, dahil madaling hulihin at sobrang hinangad ang kanilang mga balahibo, tuluyan silang naubos sa pangangaso noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Ngayon, ang pinakamalapit na kaanak nila ay ang razorbill at iba pang uri ng auk. Mas maliit man ang mga ito at kaya pang lumipad, kapansin-pansin ang kanilang pagkakatulad sa kulay ng balahibo, hugis ng katawan at pamumuhay sa malamig na karagatan ng North Atlantic. Number 9. Hydrodamalis gigas. Ang Steller sea cow ay isang napakalaking hayop dagat na umaabot ng 9 meters ang haba at may bigat na halos 10 tonelada. Natuklasan ito noong 1741 ng naturalist na si Georg Wilhelm Steller. Ngunit makalipas lamang ang 27 years, tuluyan na silang naubos dahil sa sobrang panghuhuli. Ang pinakamalapit na kamag-anak nito ngayon ay ang manati at dugong. Tulad ng sea cow, sila rin ay malalaking hayop na mabagal gumalaw at herbivore na kumakain ng damong dagat. Kahit mas maliit, halos kapareho sila ng katawan at may buntot na parang palikpik na ginagamit sa paglangoy. Number 8. Panthera leo atrox. Isa sa pinakamalaking pusa na nabuhay sa kasaysayan ang American lion. Namuhay sila sa North America noong panahon ng Pleistocene at tinatayang 25% na mas malaki kaysa sa mga modernong leon sa Africa. Ang mga lalaki ay umaabot ng 2.5 meters ang haba at tumitimbang ng hanggang 350 kilo. Ngunit mga 11,000 years na ang nakalipas, naglaho rin sila, marahil dahil sa pagbabago ng klima at pagkawala ng kanilang malalaking biktima. Ang pinakamalapit na kaanak nila ay ang African lion. Mas maliit man ito, pareho silang social animal na nakatira sa grupo o pride. Mayroon din silang halos magkaparehong itsura, kabilang na ang makapal na mane ng mga lalaki. Dahil dito, malinaw na makikita ang kanilang pinagsasaluhang evolution. Number 7. Diceros bicornis longipes. Ang Western Black Rhinoceros ay dating malawak na nakikita sa savanna ng gitna at kanlurang Africa. Mas maliit sila kumpara sa ibang species ng rhino at may kakaibang hugis ng labi na nakahook, perpekto para sa pagkain ng mga dahon. Noong 2011, idineklara silang tuluyan ng extinct dahil sa walang tigil na poaching at pagkawala ng tirahan. Ang pinakamalapit na kaanak nila ay ang Eastern Black Rhinoceros. Pareho silang kabilang sa genus na Diceros bicornis at parehong may dalawang sungay kung saan ang nasa harapan ang mas mahaba. Ang kanilang kapalaran ay nagsisilbing matinding paalala ng kahalagahan ng konserbasyon at ang matinding laban kontra illegal hunting. Number 6. Aurok. Mas kilala bilang aurok, ito ang dambuhalang wild cow na minsang gumala sa malalawak na damuhan ng Europa, Asia at Hilagang Africa. Tumataas sila ng hanggang 1.8 meters sa balikat, matipuno ang katawan at parehong lalaki at babae ay may malalaking sungay na nakakurba pasulong. Ang huling na italang aurok ay namatay sa Poland noong 1627. Ang mga aurok ang mga wild na ninuno ng mga alagang baka natin ngayon. Dahil sa libu-libong taon ng pagpili at pagpaparami, nagkaroon tayo ng samut-saring uri ng baka na mas maliit at mas masunurin kumpara sa matapang na aurok. Pero sa mga nakaraang taon, may ilang breeding projects ang naglalayong ibalik ang mga katangian ng aurok para muling buhayin ang kanilang papel sa pagpapanumbalik ng balanse ng mga damuhan sa Europa. Number 5. Giant short-faced bear. Isa sa pinakamalaking mabangis na hayop na nabuhay sa lupa ay ang giant short-faced bear. Kapag tumayo sa dalawang paa, umaabot sila sa 3.4 meters ang taas. Nabuhay sila sa Hilagang Amerika noong panahon ng Pleistocene. Hindi tulad ng mga modernong oso na mas mabagal at mas mabigat, ang giant short-faced bear ay may mahahabang paa at mas payat na katawan, bagay na nagpapahiwatig na sila ay aktibong mangangaso kaysa basta lang naghihintay ng tira-tira. Ang pinakamalapit nilang kamag-anak ngayon
ay ang brown bear. Mas maliit at mas matipuno nga lang ang brown bear, pero pareho silang omnivore na ang ibig sabihin kumakain ng karne at halaman. Ipinapakita nito na may pagkakapareho sa paraan ng pagkain ang dalawang species. Ang kaibahan lang, ang brown bear ay mas matatag ang katawan, na mas nabagay sa mas iba't ibang pagkain at hindi nakasentro lang sa pagiging mandirigma ng kalikasan tulad ng kanilang naunang kamag-anak. Number 4, Glyptodon. Ang Glyptodon ay parang dambuhalang armadillo na kasinlaki ng kotse at nabuhay ito noong Pleistocene epoch sa kasalukuyang South America. Tinatayang tumitimbang sila ng halos 1 tonelada at may habang umaabot sa 3.3 meters. Kilala ito sa matibay na shell na gawa sa kakaiba na halos imposibleng masira. Maging ang buntot nito ay balot ng mga mabibigat na singsing na buto na nagagamit bilang sandata laban sa mga mandaragit. Ang pinakamalapit nitong kaanak ay ang armadillo. Mas maliit nga lang pero pareho silang may baluting proteksyon na binubuo ng magkakapatong na plato sa likod, ulo, binti at buntot. Katulad ng Glyptodon, sila ay kadalasang kumakain ng halaman, insekto at bulate. Ipinapakita nito na ang estratehiya ng pagkakaroon ng matibay na shell bilang pananggalang ay napaka-epektibo, isang taktika na nagtagumpay mula pa noong sinaunang panahon hanggang ngayon. Number 3, Diprotodon. Kilalang Diprotodon o giant wombat, ito ang pinakamalaking marsupial na nabuhay sa kasaysayan. Umabot ito ng hanggang 3.8 meters ang haba at gumala sa Australia noong panahon ng Pleistocene. Mabagal itong kumilos at kumakain ng damo at palumpong gamit ang malalaking ngiping pangnguya sa unahan. Ang pinakamalapit na kamag-anak nito ay ang wombat na meron pa rin ngayon. Bagamat mas maliit na karaniwang 1 metro lang ang haba, pareho silang may likod na nakaharap ang pouch at halos magkapareho rin ng ngipin na angkop sa pagkain ng damo. Ang modernong wombat ay mahuhusay na naghuhukay at nananatiling mahahalagang grazer sa kanilang kapaligiran. Ang pagkukumpara ng dalawang ito ay nagbibigay ng sulyap kung paano nagbago at nag-iba-iba ang mga marsupial sa Australia mula sa maliliit na wombat hanggang sa dambuhalang Diprotodon. Number 2, Spinosaurus. Ang Spinosaurus ay isang napakalaking mandaragit na dinosaur na nabuhay noong Cretaceous period. Umaabot ito ng hanggang 18 meters ang haba at agad makikilala dahil sa kakaibang layag sa likod na gawa sa mahahabang tinik. Isa ito sa kakaunting semi-aquatic dinosaur na ang ibig sabihin ay nakatira ito sa lupa at sa tubig, karaniwang nangangaso ng isda at posibleng iba pang dinosaur. Kung ikukumpara sa mga hayop ngayon, pinakamalapit ito sa Nile crocodile. Pareho silang malalaking apex predator na sanay sa tubig at parehong nanghuhuli ng biktima sa kaparehong paraan. Siyempre, ang buwaya ay isang reptile at hindi dinosaur, pero makikita ang nakakamanghang pagkakapareho ng kanilang papel sa kalikasan, patunay na minsan ay nagkakaroon ng magkatulad na landas ng ebolusyon ang magkakaibang nilalang. Number 1, Tyrannosaurus Rex. Sino ba ang hindi nakakakilala sa Tyrannosaurus Rex o T-Rex? Isa ito sa mga pinakatanyag na dinosaur sa buong mundo. Kilala ito sa napakalaking katawan, malalakas na paa, maliliit na braso, at mga panga na puno ng matutulis na ngipin. Nabuhay ito sa North America noong huling bahagi ng Cretaceous period. Umaabot ito ng halos 6 na metro ang taas at mahigit 12 metro ang haba. Kaya naman kinilala itong isa sa pinakamalaking mandaragit na lumakad sa lupa. Pero heto ang nakakagulat, ang pinakamalapit na kamag-anak ng higanteng ito ay ang manok, ang karaniwang manok na nakikita natin ngayon. Natuklasan ito dahil pareho sila ng ilang katangian sa buto, tulad ng hollow bones, wishbone at maging sa paraan ng pangitlog. Kahit sa antas ng molecules, ang ilang protina mula sa fossil ng T-Rex ay kapareho ng nasa mga manok. Ang koneksyong ito ay patunay kung gaano kahusay ang ebolusyon, mula sa isang napakalaking mandaragit hanggang sa isang simpleng hayop na karaniwang parte na ng ating hapagkainan. Bonus, Megalodon. Ang una sa ating pwesto, ang pinakamapanganib na halimaw ng dagat, ang Megalodon. Ito ang pinakamalaking shark na nabuhay sa kasaysayan na umaabot ng hanggang 18 meters ang haba. Nabuhay ito mula early Miocene hanggang Pliocene epoch at kinilalang hari ng karagatan. Pangunahing biktima nito ang mga sinaunang balyena gamit ang napakalaking bunganga na may mga ngipin na umaabot ng halos 7 pulgada ang haba. Ang pinakamalapit na kaanak nito ay ang Great White Shark.
Ang pinakamalaking pating na mandaragit sa kasalukuyan. Pareho silang may halos magkaparehong hugis ng katawan, matutulis ng ngipin para sa paghihiwa ng laman, at parehong kumakain ng mga mamal sa dagat. Ang pagkukumpara sa dalawa ay nagpapakita kung gaano kaepektibo ang adaptation ng mga shark, mula sa sinaunang megalodon hanggang sa modernong great white, bilang pinakamakapangyarihang predator sa dagat sa loob ng milyon-milyong taon.